Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon, pag-uusapan natin ay kung bakit mas gusto kong gumamit ng mga Buddhist incantation o kata kaysa mga Latin. So sa videong ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So kung natin patagalin, magpatuloy na tayo. Noong nakaraan po ay gumawa ako ng video about Maverick Religion. So yun ang relihiyon ng ikaw lang mag-isa. So hindi ka mangre-recruit. Kumbaga, sarili mong spiritual practice. So kung ikaw ay nagpa-practice ng Maverick Religion, so itong Buddhi Wicca ang bagay sa iyo. So anong ibig sabihin ng Buddhi Wicca? Ang Buddhi po ay meaning ay enlightenment. Ang Wicca naman ay systematic body of knowledge o parang science or knowledge. So mga influences ng Buddhi Wicca po ay Buddhism, Gnosticism, Wiccan, at iba pang philosophy which related sa iyong realidad. So hindi siya kathang isip. So kung ano yung nasa realidad mo, yun yung pakibagayan mo. So sa Maverick Religion ko, ang ginagamit ko na chanting ay tinatawag ko na Buddhi Wicca o enlightenment knowledge. So most probably ang mga chant na yun ay galing sa Buddhism o sutras. Kasi yan po ang scriptures ng Buddhism. Kasi ang mga chant ng Buddhism mga migs ay meron siyang kahulugan. So galing siya sa sutra, sa kanilang scriptures. So may mga sentence na galing sa sutra tapos ang kasunod nun ay mga syllables o mga pantig. Katulad ng Abakada o tulad ng Namo Putaya o Namapata. Kasi bawat pantig na yon ay may kahulugan. At yung pantig na rin na yon ay galing din sa sutras. For example, so isang sentence siya, minsan naman ay wala siyang sentence, diretso siya pantig o mga tunog, which is cymatic frequency. So ano ba ang cymatic frequency mga migs? Tulad ng pagbigkas natin ng salita o syllable ng salita, tulad ng ba or na. Ganon. So, bawat salita na yun, bawat tunog na yun ay meron yang pintig sa universe. Meron yang frequency. So, kapag nagsalita ka ng iba't ibang pantig o kombinasyon ng mga pantig, meron yang iba't ibang galing. Pwedeng pang healing, pwede pang protection, o pwede pang taboy ng mga masasamang espiritu o mga kaaway. Tulad ng salitang Namo Putaya o Namo Putaya. Kung babasahin natin siya, literally, isa siyang sentence. Ibig sabihin nun ay homage to Buddha or homage to enlightenment. So tinatawag mo yung knowledge na magpupukaw sa iyo sa katotohanan. So hindi siya worship, hindi siya dasal na tulad ng Latin na humihingi ka ng awa sa Diyos na iyong dinadasalan. Ang Buddhist kata po, hindi ko naman nila lahat, may mga Buddhist kata, majority ay more on manifestation kaysa sa begging o praying. So balik tayo sa Namo Putaya. So bawat tunog na yan, Namo Putaya, meron yang pintig o katumbas na kapangyarihan sa ibang dimension o elements. Tulad ng na. Na means water. Mu means fire. Pu means earth. Ta means wind. At ang ya ay ang kapangyarihan na nagko-combine sa apat na elemento. So usually, iniintrohan yan ng Iti Piso Pakawa. So Iti Piso means that he is. Pakawa, the Blessed One. Tapos ang sinusunod niyan ay pangalan ng deity o pangalan ng arhants o saints o pangalan ng mga adyan na namayapa na. Tapos sinusundan niyan ng kombinasyon ng mga tunog. So tinatawag mo ang presensya ng mga deity mo or mga master mo dati para tumulong sa iyo paganahin yung frequency ng mga tunog na yon, yung mga kombinasyon ng mga tunog na yon. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko yung mga Buddhist incantation kasi meron siyang kahulugan, meron siyang basihan.
kahit na yung mga syllables nila, yung mga tunog tulad ng na, mo, pu, taya ay galing pa rin sa sutra o kombinasyon ng mga tunog tulad ng pasam, samwi, sate pa, galing pa rin yan sa sutra, kinuha doon para makabuo ng kombinasyon ng mga tunog. So ibig sabihin, hindi siya imbento. Meron siyang basihan, malinis siya na dasal o inkantasyon. So paano nabuo o nadiskubre yung kombinasyon ng mga tunog, yung mga syllable? So dahil yan sa effort ng mga monks, ng mga ancient monks through their meditation. So habang nagme-meditate sila, nakakarating sila sa trance state. Pag nakarating na sila sa trance state, syempre yung kaluluwa nila ay nakarating na sa ibang dimension. So doon nila na-testing yung bawat tunog. Yung iba naman, tinuruan sila ng kanilang mga deva na dinadasalan nila o yung mga espiritu ng kanilang mga ancestors through meditation. Hindi po basta-basta ang meditasyon. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mas maganda yung meditation kaysa sa ginagawa ng mga antingero pagdating sa kanilang mga imbento na Latin. So tayong mga mag-aaral mga migs, maswerte tayo. It's because hindi na natin kailangan gumugol ng ilang taon o dekada para sa pag-meditate para makabuo ng mga syllables o mga pantig o mga tunog. It's because may mga available na pwede natin gamitin para sa ating proteksyon o pang araw-araw na gawain o pagtawag ng positibong enerhiya. So dumako naman tayo sa Latin mga migs o orasyon ng mga nagpa-practice ng lihim na karunungan. So ang orasyon o konsepto nila ay hiram lamang sa Katolisismo. Kasi yung mga Latin mga migs, ang nagdala niyan dito ay ang simbahan. Latin is the language of the church. Ang ginawa ng mga okultista, binawasan, dinagdagan, at nag-imbento ng mga salitang tunog Latin. Ang iba naman sa kanilang mga orasyon ay galing sa bulong ng mga espiritu, which is hindi natin alam kung espiritu ba talaga yon na galing sa Diyos. It's because hindi sila nag-meditate, hindi nila nakita yung katotohanan. Yung iba naman, imbis na mag-meditate sila yung nagpapasapi ng espiritu sa kanilang katawan. At mula doon, nagsulat yung espiritu ng mga orasyon. So tumawag lang sila ng espiritu para bumulong sa kanila at yun yung nilista nila at ginawa nilang orasyon sa kanilang mga libreta. Kaya ngayon, mga kombinasyon na yan yung mga lumalabas na testamento. So hindi siya cymatic frequency. Pag sinabi kasi nating cymatic frequency, tunog yan o frequency yan na mula sa source, mula sa universe, sa creator. Ang orasyon nila ay dasal o panghihingi ng tulong, begging. Which is, ang nagpapaandar niyan ay hindi yung source, hindi yung universe, kundi ang nagpapaandar doon ay ang espiritu na nagbigay ng orasyon o yung thought form o egregore na nabuo. So pag-uusapan natin yan later. At dahil ang nagpapagana ng orasyon na yun ay ang mga espiritu, ibig sabihin nun may utang ka sa mga espiritu. Wala namang libre kahit sa spiritual na mundo. Kaya nga meron silang debosyon, pakain na dasal. It's because yan yung inaalay nila, yung energy nila. Kasi yung mga espiritu na yan, yung mga egregore na yan, kailangan yan ng dasal para manatili ang kanilang existence. Yung mga espiritu na yan ay hindi siya galing sa source o sa creator. Ang mga espiritu na yan ay galing yan sa psychic energy ng mga tao. Nabuo siya. Tulad ng Infinito Diyos, nag-imbento sila ng sarili nilang kasaysayan ng mundo. So, dahil sa psychic energy ng mga taong naniniwala doon, kaya nabuo ang spirit ng Infinito Diyos, which is, hindi naman siya galing talaga sa source. Yung energy na yon nabuo siya, o yung entity na yon nabuo siya through collective consciousness o psychic energy ng mga taong mananampalataya sa ganun na karunungan. So, kailangan mo siyang pakainin para manatili ang kanyang existence. O kung titigil ka na sa pagdarasal sa kanya, at may connection pa kayo, so wala kang choice. Ihigupin at ihigupin niya yung spiritual energy mo. O pati na yung mga positive energy mo na supposedly magbibigay sana ng swerte sa'yo. Kaya, pakainin mo talaga siya ng dasal. Kung iiwanan mo na siya, dapat
i-renounce mo. Meron kang sasalihan na isang grupo o isang relihiyon para baklasin yung previous energy na nakakonect sa iyo. So tulad ng pumunta ka sa Catholicism, so meron niyang ginagawa na renouncement. Minsan pa nga exorcism yung ginagawa o deliverance prayer kung malala na talaga ang kapit ng egregor na yon sa iyo. Kasi yung mga Diyos na dinasalan nila, galing lamang sa kathang isip o imbento ng mga cult leaders. Kaya siya nabuo, kaya siya egregor siya. Hindi siya tulad ng mga deity na tinatawag sa sutras, tulad ng nila Taoist One, ay nag-exist talaga. It's because nakasulat talaga siya doon sa mga sacred o sagrado nila na scriptures tulad ng sutras. So yung spirit na yon ay galing talaga sa source. Hindi siya sidekick energy na nabuo at naging egregor. Ang mga Diyos na dinadasalan sa Pinoy occult ay walang pinagbasihan na sagradong kasulatan. Ang mga Diyos nila ay galing lang sa mga ginawa nilang testamento. Ibig sabihin, collective consciousness lang siya o sidekick energy na nabuo into entity. Nakala niya Diyos siya. Kasi yun yung nakaprogram. Yun yung na-manifest into other dimension. Kaya nga yung mga tao na iniwan yung Pinoy occult o lihim na karunungan, LNK, at nagbalik loob sila sa simbahan o di kaya nagdasal sila kay Jesus Christ, hindi ka magagalaw nung entity na yun o ng infinito Diyos na yun o mga espiritu na tinatawagan doon. It's because Anima Christi really exists. Totoo siya, galing siya sa source. Hindi siya sidekick energy nga nabuo lang at kinilala yung sarili na Diyos. So, Anima Christi, the Spirit of Christ, ay totoo talagang nag-exist. Pinanganak siya kay Maria. Yung spirit niya, galing sa God the Father. Kaya walang panama yung infinito Diyos nila kung ikaw ay mananampalataya ni Yeshua o Jesus Christ. Kaya nga sa dami ng mga antingero na nagalit sa akin sa sinabi ko na hindi totoo yung mga paniniwala nila, ni isa wala mang nakagalaw sa akin. It's because yung mga Diyos na tinatawagan ko ay totoong nag-exist. Galing sa source ang mga spirit na yon. Hindi siya egregor spirit. Yan yung kaibahan. Kaya mas gusto kong gumamit ng mga Buddhist incantation kaysa sa mga Latin ng Pinoy occult o LNK. Kaya kayo mga migs, gumising na kayo sa katotohanan. Pumanig na kayo. Kung ayaw nyo naman sa Buddhism, pumanig kayo kay Jesus Christ. Mag-Kristiyano kayo or mag-Katoliko kayo. Ganyan lang yan. Or kung gusto nyo mag-self-practice, ayaw nyo sumali sa iba't ibang religion, so mag-practice ka ng Maverick religion. So meron kang sarili mong method sa iyong spirituality. Ilalagay ko sa comment section at saka sa description yung link tungkol sa Maverick religion, kung paano mag-practice ng ganun. So mga migs, I hope nag-gets nyo yung point at meron kayong natutunan sa video ito. And please, pakishare ito sa mga kilala nyo. So yun lang po, kita-kits until next topic. Thank you.